Ay, kalat ko masyado. Hindi nga at kalat-kalat yung gamit ko. Ang iPhone. Ngayon lang ata nakita. Ay, ngayon lang? Hindi nga kita napansin dumating eh. Mga 3 po. Ah. Busy siguro ako kaliliha. Ayun, ayos na ang Facebook. Ninervyos ako kanina. Nakaka-nervyos, visit kang Facebook ka. iPhone 13 Pro Max. Aljetrex Cortez, shoutout sa'yo, Belly B. Yun, salamat naman mga lods at nawala na nervyos ko. Kanina, hindi makapag-post, hindi makapag reels, hindi ako makasend sa reels. Tapos, nag-live ako para magtatanong sana ako kung may problema ang FB. Hindi rin makapag-live. So ngayon, pwede na. Akala ko na na violation ako kasi si Dems kahapon nung nagla-live, mura ng mura. Takot pa naman ako sa ganun na violation dahil naka blue check. Tapos nag-live ako pag ganun na violation dahil naka Tatanggal pa lang nga ito. Tatanggal. Shoutout kay Juniel Pateres. Salonga Joel. Shoutout sa'yo. Pare, nasaan kayo? Nasa kayo ngayon? Ni paring ni Press James. Magkasama ba kayo? Nasa kila paring Ariel ba kayo sa Tunawan? So yun, meron din kasi akong papakita mga lods. Hindi pa nalinis ng gusto. Magaspang pa siya. Pakikinising ko pa. Dito tayo ngayon sa Matbanahaw sa paggawaan ng ukitan kila Marjon Ukit. Pinapapasok ka? Oo. Bakasyon ka? Basta pinapasok ko sana. Ang gawin ka sa security? Oo. Diba nga ako ngayon? Diba ako doon? Suplado ka daw. Suplado ka daw. Nagko-comment. Hindi mo daw pinapansin yung messenger, yung sinisin mo lang daw yung messenger niya. Hindi naman, baka busy lang. Tsaka kung minsan hindi siya basta-basta nag-accept mga lods. Commander, kung pwede po ako makahingi ng malinaw na litrato ng 3 persona sa YouTube. Hindi ko po kasi mabasa yung sa baba, kung pwede lang po. Alin dun? Ang dami kong in-upload na video eh. Yung tatanda po. Gusto pare. Palandron, crispy ko. Set ka na lang. So, yun, may bago tayong kasa. Tignan nyo. Di ba? Ang ganda. May alpha omega. Ito alpha omega tong nasa gitna ng ulo niya. Tapos, Yeshua Mashiach. Ito yung Hebrew name. Yung pinaka nasa taas. Tignan nyo, kakaiba. Di ba? Tayo lang ang meron nito. Sa ngayon, tayo lang ang meron. Pero pag pinirata na naman to ng mga walang utak na gamunggo, wala na naman. So, ito ang likod. Pagkabuhay. Ito yung bago siya mamatay. Pantay paa din to mga lods. Tapos ito naman likod yung pagkabuhay. Tignan nyo. May IHS pa. Diba? So sa mga gusto mag-order, PM na kayo. Tapos ito. Silip-silip na naman. Bukas pa raw sabi ng kasama niya kasi kulang pa daw yung pangkasa. Bakit naman kukulangin ni napakarami ng kampana niyan? Tinuruan ko na yan eh. Tinuruan ko na siya kung paano pagkasa. Magagastosin siya na magagastosan sa kampana dyan. Maniwala kayo sa akin kasi. Kawawa naman yung si Brad James. Ito mga idol, kung maganda yung isa, gawang Marjon din.
kung nagtataka kayo kung bakit merong pakpak yung krus. Nakikita nyo ba yung nasa gitna? Kung dito yung nasa gitna natin, Alpha Omega. Tignan nyo yung combination ng kasa. Diba? Hindi aprobado to kung titignan ninyo. Hindi aprobado na lalagyan ng pakpak ang krus. Pero, hindi yung krus ang nilagyan natin ng pakpak dyan. Ang nilagyan natin ng pakpak dyan yung mata. Ano, kita nyo ba yung mata dun sa gitna? Yan ang nilagyan natin ng pakpak. So, ibig sabihin, anima sola. Anima sola yung sumanib dun sa krus. Meron na naman kukuha ng idea. Hayaan mo silang kumuha ng mga kalukuhan nila. Paring Bertud. Wala naman talagang mga originality yung mga yan Saan ba yung pagiging originality niya mga yan? Inuna kasi yung pandurugas bago sa pag-spiritual. Kaya hindi natututo ng maayos. Panlalamang ang 500 lang Fatima yung natin diyan sa reverse spell. So ayan, ito yung likod niya Walang. O, di ba? O, tignan nyo yung pagkaagawa. So, ivory yan. Ganda, di ba? So, yan yung mga kasahan natin ng krus ngayon. Oliver. Triple ang dating. Meron sa lima sula. Ito, Alpha Omega, then Cristo. Tapos, yung kahoy niyan, mga idol, ayan, may kahoy yan dyan, niluhuran yan, tsaka yung pinagkapitan ng kampana. So, doble yung bisa. May i-exist pa siya. Siyempre, pag gaganyan kasa natin, bago natin ikasa yan, binubuo muna natin yung dasal niyan. Diba? May dasal siya na sarili. Ngayon, kapag pinirata to, tandaan ninyo, walang ibibigay na dasal yung mga tukmol na yan. Kasi unang-una, hindi naman nila kasayan Dipiratahin nila. Pagdating sa dasal, huwag kayo sa akin hihingi. Kasi maraming namirata dun sa mga gawa ko. So, ito. O, diba? Yan, pinapa-screenshot ko na. Piratahin ninyo. Sige, maghanap kayo ng dasal ng Berhen na Bagamundo. Pag may nahanap kayong dasal niyan, okay lang yan. Piratahin nyo ng piratahin. Pero huwag kayo sa akin pag bumili kayo ng pirata nito, huwag kayo sa akin manghihingi ng dasal. Wala akong pananagutan sa inyo. No. Noong nakaraan, yung bracelet, na Yahweh bracelet natin, so pinirata. Ngayon, sa akin nanghihingi ng dasal. Anong pananagutan ko doon? Hindi naman kayo sa akin bumili ng bracelet. Yung ganito, yung suot ko. Ayan, hindi ko naman to ikakasa Sa tingin nyo, ikakasa ko yan ng basta-basta. Hindi. Unang-una, konsagrasyon, panawagan, pagkakarga. Then, yung pangatlo dyan, yung depende kasi, pwedeng debusyonan nyo yan o kaya ipapangalan ko, isisignature ko. Lalo na sa mga pumupunta, alam nila yung ritual na ginagawa ko dyan. So kaya pag bumili kayo sa mga nakasabit o kaya sa mga naka-online, ano yung dasal na ibibigay sa inyo? Paano isisignature sa pangalan ninyo? Seal yan seal. Diba? Kaya nga selyo yan. No? Pumunta ako kay Paring Bihog kanina, sabi ni Paring Bihog, yung nag-uukit doon, may nagpapaukit daw sa kanya. So dito, meron din daw nagpapagawa kay pare, hindi rin daw niya ginagawan. So ibig sabihin, tapat lang yung tao sa akin, kaya lang itong mga to, walang magawa, mamimirata na mamirata. Isa lang naman yan Kung namimirata kayo ng gamit, dapat kaya nyong mag-produce ng dasal niyan. Hindi yung namirata kayo, sa akin yung tuturo, kay Commander Leon yung kunin yung dasal. Sa akin ba kayo bumili? Anong pananagutan ko dyan? Wala akong pananagutan dyan mga lods. Yun lang masasabi ko. So, malapit ang tugmaan kasama ang niluhuran kahoy at meron pang animasola. At pagkamatay at pagkabuhay, kaya magkakaroon ako. At ang huli ayos ang dating. So, yun yung salansan natin dito. May pagkakasalansan din yun kasi mga lods. Yung pagkakasa, hindi basta kasal ng kasal. Tapos eto, naguguluhan ako. Mas mukhang maalam pa mas mukhang ako nag-aaral ako ng lihim na karunungan, pero mas mukhang mas maalam pa sa akin si Paring Marjon. Ako rin nagulat Nakahingi kasi ako ng kopya sa tropa. Pero bastos ganito talaga yung kasa niya. Kasa ng tropa to. Kristong nakahubad. Nakatingala,
Saan ba ito nakatingala? Kanan, nakatingala sa kanan. So nakahubad. Ngayon nagtataka ako. Sabi ko, bakit Kristo nakahubad? Parang medyo bastos na yata yung dating nun. Parang binaboy na. So ngayon naalala ko sa Biblia na naipaliwanag din ni Paring Marjon. Kasi sabi ni Paring Marjon, totoo naman talaga, nakahubad naman talaga eh. Napaisip ako. Ayun, napagtugma-tugma ako na kaya pala lumikha yung si Paring, wag ko nang banggitin, baka magalit yun. Ayaw niya kasi ipalabas to. Bakit nakahubad? So kaya nakahubad dyan, mga idol ang kapaliwanagan dyan. Naalala nyo ba na ipinako si Kristo sa krus? Di ba hinubaran siya ng mga Hudyo? Tapos yung kanyang bahag, pinagsugalan. Di ba nagsugal yung mga Hudyo? Ginawa nilang sugal yung kanyang bahag. So naliwanagan ako, kani-kanila lang. No, mahirap isipin eh, ganun kalalim yung spiritual kung bakit naiisip yung mga ganitong kasa. Totoo naman talaga na may na may mga lihim talagang spiritual. Tapos meron tayo dito, hindi ko na maalala kung sino yung nagpapahanap sa akin. PM ka na lang, Lods, nakahanap na tayo ng tahid ng sawang bitin. Ano yung nagpapahanap sa akin ng tahid ng sawang bitin niya na. Meron na tayo dito. Hindi akin to. Kumbaga, dahil nga may nagpapahanap, di ko matandaan yung account mo eh. Kulit ng kulit sa akin. So, nakahanap na tayo sa sawang bitin. Pare sawang bitin to, di ba? Sabi mo, ano? Sawang bitin yan. Sawang bitin lang bang meron ito? Hindi naman, sawang ano, hindi naman. Yan kasi yung gumagano sa akin. Yung, Dami rin alam nito, nagugulat din ako. Simple lang. So ito sa sawang bitin daw ito nakukuha lang. Yan tahid ng sawa. So in-explain niya kanina, ang sawang bitin, kaya pala yan nakakagapang sa puno at nakakalambitin. Tapos pag may dumaan, sinasakal niya. Itong tahid pala na tinatawag nito, ito yung bumabaon sa balat ng puno. So ito daw yung bumabaon sa balat ng puno. Kaya nagtataka ako na tuwing may makakahuli ng sawa dun sa amin, naghahanap ako ng tahid. Wala naman ako nakuha. Kasi pinupulutan sa amin yung mga sawa doon sa lugar namin. Maraming sawa doon. Pero wala ako nakikitang sawang bitin. So ito, ayan o, tignan nyo, parang pangil o. Gumaganyan daw yan o. Sabi nitong mga to. Gumaganyan daw yan. So hindi akin to ha. Pinapabenta lang ito. PM sa akin yung nito. Kung desidido ka pa. Tsaka hindi ito hindi simplihan yung presyohan nito mga lods. Bihirang bihira. Rare items. So, yun. Yun lang, natin dito. Tapos ito, magre-release na tayo nito. Siguro pag-iisipan ko kung isa-isa ako nito. Kasi binuo ko na yung 5 elemento ng infinito. Hangin, lupa, tubig, apoy, at espiritu. So binuo ko na 5 medalyon yun. Then sasama na namin yung libro. Napag-usapan namin ni Mrs. Iwa-one set na namin to. Iwa-one set na namin sa pag nirelease namin. Hindi ko alam kung mag-release pa kami ng paisa-isa. Siguro 1 set na kagad. Ito yung infinitong tubig. Ayan o. Infinitong tubig. Tapos, 4 ibang ilista. Nakita nyo na naman kahapon to eh. Berhing... nakalimutan ko na naman. Tapos meron tayong bagong kasa dito, mapag-ampon. Mapag-ampon to pa rin, di ba? Mapag-ampon. Tignan nyo, mas marami yung bata dito na may karga siya, tapos may 2 siyang binit-bit. Tignan nyo, kakaiba yung kasa. Hindi makita. Anghel yung isa dyan. Anghel. So naubusan na ako ng ivory mga lods kung bakit dito na natin pinaukit. May hirapan na naman yung gagawa ng medalyon kasi dumidikit to eh. Dumidikit sigurado, kalkali na naman to. Matagal na naman magawa to. Pagka pinagawa natin yung hulmahan nito, din ipapakalkal natin para mabuo ang letra, buo yung imahe. Kasi hindi ganun basta-basta, magaspang to kapag ganitong gawa sa kahoy. Kaya hindi ako nagpapagawa sa kahoy, sa ivory talaga kasi magandang hulmahan. So ito yung Santo Niñong gala. Tignan, basahin ninyo yung pangalan niya dito. No?
Santo Ninyong Gala. So ito yung first release natin ito, Ninyong Gala. May kulang pa rito, hindi ko na isinama muna. May Di Puerto, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Si Pedrin Jun, o Yang Gurin, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. So, yan yung mga release natin ngayon. Ito, napakaganda. May Alpha Omega dun sa taas. IHS, Isus Suminum Salvator. Yan, pati meaning, binibigay ko na sa inyo para wala nang magtatanong. Then, Anima Sola, na dumapo sa krus. So, nabasa nyo na po ba yung krus na bituin? Yung krus na bituin, ito yung ano, ito yung kislap sa gitna ng mata ng Anima Sola. Yun yung kumikinang sa gitna ng mata, yung parang nag-spark, kaya nandyan yung krus. So, ito yung isang kasa natin. Hanggang sa likod niyan, maganda yung pagkakagawa ni parang margin dito, mga lods. Nawala yung ano kung ano. Tapos 4 klabo to, 4 na corona yung bawat kanto. So marami yung ipinapagawa ko. Pwede naman kayo mag-request na wala tong Anima Sola. Simple lang, ito lang. Halimbawa, ito lang, simple lang ang gusto ninyo. Hindi na, naglagay din tayo ng bungo. Ito, anuin ko pa. Lilinisin pa natin yan, magiging mas makinis na makinis. Kagaya na ito, mga lods, oh. Sobrang kinis niya. Wow. So, ayan. Lapad na. Ito, bubuuin ko pa lang. Tapos, meron ditong Cristo rin. Ang ganda ng mga mukha nito, mga Yung lods, oh. kapatid ko kung anong gamot. Diba? Solid. Solid to mga to. May maliit din na ganito. Yan. May kita ninyo bukas, 3 klase yung ipapakita ko sa inyo, 3 klase. Kaya pwede kayong mamili ng kargahan sa gitna. Kagaya nito, di ba, nakakarga rito, Anima Sola. Tapos ito naman, nakakarga naman sa kanya, Alpha Omega. Yan yung nakakarga. So, pwede kayong pumili ng pangkarga. Kalimutan ko lang tawag dito eh. May tawag dito, mga lods. Haba na naman ang kuko natin. Ilang araw pa lang tayong nagkakalkal. Pwede ring IHS. Baliktad. IHS. Pwede yan. O kaya naman gusto nyo yung Sacred Heart of Jesus. Wala na yata. Meron dito. Asa na ba yung Sacred Heart natin? Ito, mga lods. Pwede nyo ipakarga sa gitna yan. Yung mangkukulam na rinibueltan at nagpagamot sa inyo, gagamutin nyo po ba? Ano? Tanong lang po. Kung yung mangkukulam na narebueltahan, magpapagamot sa inyo, gagamutin nyo po ba? Brad, kasi ganito ang batas ng manggagamot. Kung nagbabasa ka ng lihim na karunungan. Ang doktor ba namimili ng rebelde at sundalo kapag ka ng gamot? Di ba hindi? So bilang isang manggagamot ng spiritual, mamimili ba tayo kung mangkukulam o manggagamot yung gagamutin? Yung pasyente, syempre hindi rin. Kasi ang utos sa atin, manggamot. So hindi yung estado ng kanilang hanap buhay, kahit holdapper pa yan, pag nagpagamot sa atin, natural gagamutin natin yan. Kahit mamamatay tao pa yan. Kasi yun yung responsibilidad namin bilang isang manggagamot. No, kahit iyan ay nagkasala sa Diyos, kami bilang manggagamot, nagkakasala din naman eh. Pantay-pantay lang ang tao. Hindi dahilan na porket manggagamot ka, may nagpagamot sa'yo ng mangkukulam, nirebueltahan. No? Hindi mo na magagamutin. So sa akin, bilang sa isang spiritual na paniniwala at naayon din sa libro na binabasa kong lihim na karunungan, na wala ka dapat piliin kung sino ang iyong gagamutin. So ngayon, kung meron kang pinipili, hindi na magandang layunin sa gamutan yun. Halimbawa, may pinipili ka, mahirap at mayaman. Walang pagkakaiba yun dun eh. Mahirap at mayaman, puro mayayaman lang gagamutin mo kasi malaki ang donasyon. So parang ganun din yun, mga lods. No, mamimili ka kung mangkukulam ba yung gagamutin mo o manggagamot o simpleng tao lang. Sa larangan ng gamutan, wala kang pipiliin. Ang doktor nga hindi namimili eh. Hanggat may pasyente, kasi buhay yan. Buhay yan, mga lods.
Kahit na sabihin mo yung mga mangkukulam, nakalaban namin sa gamutan. Normal yun eh. May liwanag at dilim. So, hindi ano yan, hindi... Paliwanag lang to ah. Paliwanag lang. Baka sabihin mo, pinapagalitan ka. Masanay na kayo sa akin na ganito lang ako magsalita. Matigas lang magsalita. So, bilang isang nasa spiritual, wala ka dapat piliin. Diba? Tapos, mangkukulam na sinabi mo na rebeltahan, magpapagamot sa'yo. Ano yung katunayan? Natural gamutin pa rin. Hindi lahat ng pagkakamali ng mangkukulam ay masama na meron kasi ng mangkukulam na nadadala dahil lamang sa bayad at meron din naman na magbabago ang mangkukulam. So itong kapaliwanagan dyan. Hindi po lahat ng mangkukulam ay masama. Totoo po yan. Pakinggan nyo yung sasabihin ko. Sa tagal ko ng sa larangan ng gamutan, ibig sabihin, experience ko na. Hindi ko pinagtatanggol ang mga mangkukulam. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Hindi lahat ng mangkukulam masama. Papaliwanag ko mamaya yan. Then, hindi naman lahat ng pasyente biktima. Baka katandaan natin. Hindi lahat ng pasyente biktima. Ang karaniwan dyan, kaya yung kinulam may atraso, may kasalanan. Ipapakulam ba ng ibang tao yan kung mabait dyan? Maaring may mga kinukulam ng dahil sa inggit o personal interest. Alam naman natin yun. Halimbawa, may atraso, nayabangan. So yun, talagang pagkakasala yun. Meron naman na ginamot ko, nahuli ko yung mangkukulam, tinanong ko, bakit mo siya binibira? Kasi, sabi ng mangkukulam, hindi ko magantihan yung tatay. No, pumasok na sa pasyente, ito yan, yung senaryo. May nagpagamot sa akin, dalaga, yung nagpagamot sa akin. Then, yung dalaga, na bubulok yung paa. Nung nahuli ko yung mangkukulam na napasampa ko, di nakausap. Siyempre, pinaamin natin. Ano yung dahilan? Bakit mo kinulam? So, ang dahilan ng mangkukulam, yung tatay niyan, may pangontra. Yun yung gusto kong gantihan. Hindi ko magantihan. Kaya ang ginantihan ko, yung anak niya. So, bakit mo kailangan gantihan? Ano ang atraso sa'yo? Yung pinsan daw niya, pinatay nung tatay nung kinulam niya. So, 'di ba, biktima rin sila. So, gumanti sila sa pamamaraan na alam nila. Yung iba naman, na mga pasyente, hindi lahat yan biktima. Yung iba dyan, kaya kinukulam yan dahil masama din ang ugali. 'Di ba? Yung iba naman na, kasi yung larangan nila yan pangkukulam, yan yung paraan na kaya nilang kapitan, yan ang gagamitin nila. Yan yung kaalaman nila. So, kaya sa akin, yung sinasabi natin, dun sa katanungan mo, kung yung mangkukulam ba na rebelta, ikikwento ba ng mangkukulam yun na meron, kaya niya kinulam dahil masama yung ugali nung kinulam niya. So, hindi eh. Hindi nila ikikwento yun. Kaya, sa larangan ng spiritual, bilang manggagamot, wala tayong dapat piliin. Di ba nga sa doktor, may pinipili ibang doktor. Sa ngayon, iba na ang pamamaraan ngayon. Pag wala kang deposit, hindi ka pwede magpa-doktor. Pero kung talagang isipin natin, yung talagang ang layunin ng doktor, kasi wala silang magagawa dun eh. Patakaran yun ng ospital. Hindi yun patakaran ng doktor. Yung ospital, lalo na sa mga private. Diba? Hindi naman sa kanila yung ospital. Kumbaga, nagtatrabaho lang sila. So, ang patakaran ng management ay kailangan meron kang deposit bago gamutin ng pasyente. Pero sa larangan ng doktor, masama din ang sumasama din ang kalooban nila. No, masama din ang loob nila dahil gusto man nilang gamutin yun, wala silang magagawa. Kasi unang-una, gagamit ng aparato, gagamit ng pasilidad. So, diba? Yun yung utos ng management. Kaya, sa mga doktor, ang mga doktor talaga, wala naman pinipiling gamutin yan. Dahil nga may patakaran ang ospital. So, yun yung dapat nila sundin. Ngayon, bilang isang doktor ng spiritual, sila ay doktor sa material, sa atin naman doktor ng spiritual, dapat ganun din tayo. Hindi yung sabihin mo, mangkukulam na balikan, dapat gamutin. Kasi sabihin ng iba, alam na natin si isipin ng iba, dapat hindi na gamutin kasi masama naman sila. Kami din namang manggagamot, masama din naman kami, nagkakasala din naman kami. Pantay-pantay lang yan, ano man yung Kung sila nagkasala, hindi namin hindi namin saklaw yun. Basta, kung nagkasala sila, yung pagkakasala nila,
pagbabayaran nila yun. Ngayon, bilang isang manggagamot, pasyente yun tatanggihan ko. Di pati ako nagkasala din. So, bilang isang sa larangan, yun yung aking katwiran. Ngayon, kung sa tingin ninyo na mali yung gagawin namin, kayo na maging manggagamot. Ganun lang kasimple yun. So, sinasabi lang natin yung totoo. Bilang isang manggagamot, kung gagamutin ko ba? Hindi. Kung gagamutin ko ba? Hindi natin dapat tanggihan yung mga ganyang bagay. Kasi pasyente pa rin sila, kahit naman kukulam yan. Hindi naman natin alam yung dahilan bakit nila kinulam. Diba? So, ganun lang kasimple mga lods, yung explanation, yung pakapaliwanagan dyan. Sa iba siguro, sasabihin nila, yung ibang manggagamot, hindi nila gagamutin. Hindi na namin saklaw yun. May kanya-kanya kasi tayong paniniwala at may kanya-kanya tayong panuntunan sa larangan ng espiritual. Sa amin, panuntunan namin na dapat pa rin gamutin, so gagamutin namin. Diba? Ganun lang po kasimple yun. Melody Malabega, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Lianas A. Takumbo, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi rin sa iyo. Sinisilip ko lang dito yung ibang gamit natin. Ito magandang susi. Parang ginto. Susi ng kabuhayan. Susi ng swerte. Sa mga mag-order, mag-PM lang kayo. Hayahay ang mga mangkukulam mandir. Depende. Depende sa mga mangkukulam yan. Parang tayo rin yan, may mahirap at may mayaman. James, good PM. Po idol, pa-shoutout naman po dyan. Bukas pa po ako makakapunta doon sa pagawaan po. Shoutout kay James Carl, Mangubat. James, yung sangkap mo, sakto na naman yan Ikaw lang maselan talaga. Tinuro ko na sa yung pamamaraan. Alam mo, lugin-lugi ka dyan sa ginagawa mo. Lugin-lugi ka dyan. Hindi ko pinapakailaman yung pamamaraan mo. Kumbaga, concern lang ako sa'yo. Hindi mo kailangan ng isang tambak na materyales. Tinuro ko na sa yung pamamaraan yan. Haluan mo ng ibang sangkap. Gaya ng kalis, kampana. So, kahapon ang inano natin, yung lagayan ng ostya, di ba? Lagayan ng ostya, kalis, kampana, then yung monstrance. Di ba? Apat yung sinangkap natin. Kaya, pag pinuro-puro mo yan, na purong kalis talaga yan, sa isang kalis, ilan lang ang magagawa niyan. Pag pinurong kalis mo lang yan, baka hindi, ang isang kalis nga, hindi kayang gumawa ng isang gantong medalyon lalo na, ganito yung ano. Di ba? So, hindi kakayanin ng isang kalis yan. Ngayon, kung paghahalo-haluin mo yung sangkap, tsaka mas makapangyarihan kapag halo-halo ang sangkap. Hindi puro kampana lang. Pag ganun ang ginawa mo, baka sa isang kampana na pinagawa ko kahapon, baka ilan lang mapagawa natin nun. Pero pag pinaghalo-halo mo yan, mas mabilis, mas madali. Tignan mo yung itsura ng halo-halo. Tignan mo sa klase ng gawa ng mga hindi ko sinasabing pangit yung mga pinapagawa mo. So, ang sinasabi natin, yung pamamaraan ng sangkapan. Malaki yung diferensya ng puruhan sa sangkapan. Kasi pagka sangkapan, naghahalo-halo yung materyales, yung ganda niya ba? Mas magiging makinis, mas magiging matibay, din lalo na sa puwersa at lakas, mas magiging malakas ang marami kaysa sa nag-iisa lang. So yun lang mga lods nung ano natin. Pinakita din natin yung isang ano natin dito. Yung mga gawa natin ngayon. So pag uwi natin marami pa tayong gawang ipapakita.
Ano ba tawag dito? Gawa na ng makina to mga lods. So, tingnan yung pagkakagawa. So, sa gustong mag-order ng ganito, nagawa na ng makina, pwede kayo mag-order sa amin. Dignum. 7 Celsius tong nasa likod. The 7 seal. Tapos, ito naman ay, 3 ko ng 3 persona. Tapos, ito naman, San Miguel Arcangel. Naka-imbus na, no? Grabe laser. Ganda. Tapos, ito naman ay Inang Saklolo. Oh, sige Lods, antayin mo lang yung order mo. At kami maraming ginagawa pa. Nakaraan, nagpa-shipping naman si Mrs. eh. Pero dun sa mga bagong order, wait nyo lang yung order ninyo. Yon laser engraved. So, naka-laser engraved na siya mga Lods. Kapag ka naghahanap kayo ng mga laser engraved na klase ng kasahan, PM lang kayo sa akin. Tignan nyo ang kaiba ng laser engraved sa... Hindi ko sinasabing pangit yung mano-mano Hindi siya ganun. So, ito kasi hindi pwedeng laser engrave ang gagamitin natin na hulmahan. So, ito pang hulmahan kasi to, kaya ganito yung itsura. So, ngayon, ang laser engrave, hindi naman yan pwedeng gawing hulmahan, mga lods. Tingnan nyo yung itsura. Babaw, di ba? Magagawa kaya yan? Yan dami ng ano na yan. Kaya ng lupa yan hulmahin, di ba? Hindi. So, kaya ganito, may mga nag-order kasi ng Dignum naghahanap sa akin. So, sa mga naghahanap ng laser engrave, yan, meron na tayong mga lods. Magsabi lang kayo kung kailan kayo, kung kailan at kung gusto, yung order ninyo. Maraming klase yung laser engrave natin. Yan yung may papakita natin ngayon. Pag kukuha ako at order gamit nyo po, punta na lang ako dyan sa inyo. Personal para makita na din po kita, Commander. Mas mainam pagka pumupunta kayo sa bahay kasi unang-una, ipapangalan ko sa inyo yan. Tsaka matuturo ko pa sa inyo kung paano yung pamamaraan, sa gamit, kung paano gagawin. Yung iba lang talaga ayaw maniwala. No, na pag pinirata yung gamit ko, no, dito sa mga to, may mga toyo yata. Bakit mas gustong-gusto nilang bilhin yung pirata? Bibili ng pirata, gawa sa tanso. Na lang, wala namang karga. Dito, pulido na yung pag-aagawa. Tapos, kalis, kampana, kung ano-ano nilalagay natin na mas malakas yung bisa dun sa gamit. Isipin ninyo, ito hindi pa ito nakukonsagra, pero ano na siya. Diba may puwersa na. Sa mga malalakas mag-aura dyan, hindi pa yan nakukonsagra, pero may puwersa na. Tignan nyo naman, ramdam mo na yung aura niya. Hindi pa yung nakakonsagra. Ano yung dahilan nun? Ang dahilan nun, yung materialis na ginamit. Kalis, kampana, monstrance. Tapos yung lagayan ng ostya. Doon pa lang sa materialis may puwersa na, may lakas na. Tapos yung iba, gusto pa yung gamit na kapareho sa akin, pero ewan ko. Kapareho nga sa akin, yung mga napirata naman. Sa ngayon, nag-ipon pa kasi ako, kulang pa budget Wala namang problema dyan kung ipon pa ikaw. Yung ibang ginagawa nila, Lods, sinuhulog-hulugan sa amin. Yung iba nga, nag-start 500. Start sila ng 500 hanggang sa mabuo nila, tsaka nila kukunin yung gamit. Okay lang naman sa amin yun. Hindi naman kami nagmamadali na isang bilihan nyo kagad. Kasi tama naman yun sa'yo. Mag-iipon ka pa kasi unang-una, meron tayong kanya-kanyang pinaggagamitan ng pera. Meron tayong hindi kailangan puro maglulustay tayo sa anuman mga gusto natin. O pangangailangan natin ng pangontra, pero ang pamilya natin may pangangailangan din. Ganda 7 labis, tsaka 3 pico. Solid yung pagkaagawa nito. Bukas po mag-live po ako. Mamaya may chat ako sa'yo. Pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo sa chat para hindi ka lugi sa sangkap mo. Ubus biyaya ka rin Kawawang-kawawa ka James, PM ka sa akin para makuha mo yung klase ng timplahan na
mas makakatipid ka. Isipin mo, isang buong kampana, ubusin mo dyan. Purong-purong medalyon, kampana. Pero pag pinagsama-sama mo, mas malakas, mas mabisa, mas makakatipid ka pa pag pinagsama-sama mo. Commander, nakita mo ba ang ginawa na kanta ni Bertod? Sobrang ganda, kilabot sa balintataw ang title. Nakita ko na siya. Pinagpipilian ko lang doon sa gawa ni Paring Bertod kung anong gagamitin ko sa mga kanta na ginawa niya sa akin. Sa madaling salita, ang isang manggagamot kailangan ay walang pinipili na pasyente, mahirap man o mayaman. Wala, ang tanging layunin natin ay makatulong sa ating kapwa. So yun, tama naman talaga. Magkano po yung key, brother, at para saan po? Yung key para sa ano yan, para sa pampaswerte. Sakit ng patok ko. Sa pampaswerte, sa kabuhayan, tsaka susi ng espiritual. Halimbawa, nag-aaral ka sa espiritual. Yung mga susi ng kalimlihiman, mas madali mo siyang maintindihan. Mas mahahayag sa'yo. Kailan ka ulit mamimili ng mananalo ng gamit? Antayin mo lang, brother. So, wala pa tayong pagkakataon dyan. Kasi unang-una, nandito pa tayo sa Banahaw. Wala pa tayong panahon na magpili. Pero meron na ako mga na-screenshot na inaano natin dun. Basta waiting lang kayo at magkakatanggap. May swerte rin naman tayo mapipili dyan. Idol, tanong ko lang po, kailan po kayo makakapag-ritual? Martes. Hindi natuloy na yung Sunday kasi nabago yung schedule. May biglaan tayong schedule na kailangan natin tapusin din. Idol, ganda ng medalyo mo, idol. Salamat, Brad. Rabendor Nesorat. Yung talandro po. Kanina pa tong talandro na to. Bahala ka sa buhay mo. Kulit mo. Imbis na isend ko sa'yo, wag na lang. Sinend ko na kasi sa Facebook. Sinend ko sa YouTube. Bakit sinasabi mong hindi mo makuha? Nasa Facebook na. Kahit nga sa TikTok, nandun na rin yan eh. Sabihin mo, hindi, baka tinamad ka lang hanapin. Sige po, idol, bukas po mag-live ako. Sige, live ka bukas para makita nila yung gawa, Hindi ako inaantok. Liulim. Hindi ako inaantok. Lang, kumbaga, masakit lang sa mata kasi maghapon ako nagkakalkal dito. Liha ako ng liha. Ito kasi yung pinukusan ko. Ito. Nag-focus ako dito sa isa na to. Yan. Ito magiging tanso to. Kumbaga yan, pa lang yan. Pattern pa lang yan. Magiging tanso tong IHS. Para siya, hindi bagay kasi 'di ba pagka ivory. Tinitignan ko rin kung babagay, hindi siya bumagay. So dito kasi purong tanso lahat yung dito, tapos pagdating dito may naligaw na ivory. Either na meron naman siyang mga kahoy, pero yung kahoy hindi naman ganong kita, tago naman yung mga kahoy na yan. Diba? So ayan yung iaano natin. Kasahan natin sa ngayon. Ito nga, parang may gusto kong idagdag dito. Pero wag na lang. Dapat nga, hindi ko siya ilalabas. Dapat. Waiting na lang ako sa order ko, bro. Excited na ako. Raymond D. Ocampo, tignan mo. Rabelta Medallion. Kausap mo siya ngayon? Ini-encode ko yung mga... Nag-e-encode na si Mrs. Ipapadala na. Nakapagpadala. Ikonsagrahan mo lang. Wala pang konsagra nakaraan. Sana pala rin manalo ng gamit. Bakit napunta tayo sa pinakaunahan na naman?
Mas okay ang tanso. Oo nga, tama yung suggestion mo. Mas okay tanso. Hindi bumagay, di ba? Pansin nyo. Kasi dito puro tanso. Pagdating dito may ivory. So ito, ngayon lang ginawa kasi to. Pattern yan. Yan yung pattern. So, ipapagawa ko pa yung IHS. Pagbalik ko. Baka Miyerkules nando na naman ako. So, siguro, iraras namin. May nakuha kang gamot. Bukas di pa ako makakauwi eh. Alam nyo ba kung bakit? Quit nyo may racket. Joke lang. Alam nyo kung bakit? Tambak pa yung ginagawa dito ni paring Marjun. Tignan nyo. Iwan na yan, iwan na. Dito na lang ikaw, be. Ang dami pa nito. Ito yung pinakamahirap na design. Isipin nyo, maglalagay kayo ng 4 na corona sa isang cruise. Sila mama. Yan o, 4 na corona sa isang Dito lang cruise. ikaw. May kalaro ka na. Diba, 4 na corona siya. So, ang hirap nga naman. Tapos may mga ilalagay pang mga tao-tao dyan. Ayan pa o, ayan o, lera o. Ito pa o. Dito na ikaw, dali. Yan pa o, yan pa o. Tinagtad na namin. Kasi, ito yung kahoy na niluluhuran natin. Tignan yung kulay o, diba, kulay na kulay ng simbahan. Ito yung kahoy na niluluhuran natin. So, papaubos ko na sana to, kaya lang, bugbog sarado siya. Hindi kakayanin ni paring Marjun yung ganun. Parang minamadali natin. Tatabi ko nga to. Mga kahoy na niluluhuran to. Ay, mapagpalang araw doon. Bertod ng tubig. Ang Facebook mo? Ako yung manggagamit ng bertod ng tubig. Ah, oo, okay. Yung kahit patay na nabuhay ko. Talaga sa amin. Patay na yung nabuhay. Ah. Bago dali ng morgue. Ganyan. Pagpatuloy lang natin ang pagtulong sa kapwa. Wala na sila mama, umalis na. Saan kayo mauwi na kayo? Taga San Juan kami. San Juan. Batangas. Ah, Talaya. oo. So ito yung ito yung sa kampana ng simbahan yung pinagkakapitan. Ito yan. Tapos, konti na lang yung kahoy na niluluhuran ng pare. Kakaunti na lang. So, ayan na lang yung natitira. Meron ako nito sa bahay marami. Lagi may hawak din typewriting eh. Natawas din. Sandali. Pare, anong kahoy to? Hindi. Anghang. Anghang? Doon ko sana papaukot sa'yo eh. Sa? Sa kampana to. Di ba nabiling ko sa'yo? Sabi mo, di mo. Hindi. Ito, di ba nag-drawing nga ako? Kung gaano kalaki. Wala na yata yung drawing ko rito eh. Ang meron dyan, yung cross. Yung cross. Dito dapat tayo kukuha. Di ba sa susunod na lang, pagawa na lang ako. Hulmahan na lang to. Yun yung palalagyan ko ng maraming Hulmahan lang naman to. Dito na ako kukuha. Susunod. Kasi sa pampaswerte to, tsaka depensa eh. Tigas naman yun, pwede mo. Diyan na lang. Magtira na lang tayo ng Iniwanan na naman ni mama. Ano yan? Yung dwarf na niyog. Hindi, dyan natin itatanim niya sa... Bit na eh. Iniwanan pa. doon pala yan sa lote. Meron akong 2 na dadalhin. Pag maalala. Maalala ko yun. I-chat ko na nga sa'yo mamaya eh. I-chat ko, may dadalhin akong niyog. Oh, Lods, ang dami. Kasi may mga nag-request na sa atin yan, ng mga kasanatan yan. May mga nag-request. Gusto nila makita yung resulta. Gusto nyo yung ganito. Bala ko rin tong isa na to, hindi ko na idudublete. Hindi na pagkabuhay yung kabila. Ang ilalagay ko rito, mata. Yung mata para anima sola. Mata yung lalagay ko dyan. Then, lalagay natin yung pakpak. Tignan nyo yung tsura mga lods. Pilay daw, kaya. Yan na magiging itsura niya. Asar eh. So, di ba bagay? Gamot na. Nakukitan siya sa ulo eh. Hindi na pagkabuhay. So, ito na yung pinakalikod. May pakpak na rin. Alis ka ni Papa, oh. Alis ka ni Papa. Dali, alis ka ni Papa, dali. Bagay din siya. So, maraming klaseng kasa ang gagawin natin ito. Ano man pag
kaya tapapakainin ka. Nagbabalak pa nga ako gumawa ng ano eh. Ng apat na yung pakpak niya eh. Meron sa taas, meron din sa baba. Kaya pinag-iisipan ko kung paano gagawin. Masyadong mahirap na. Brutal na yun, kumbaga. Pahihirapan natin yung nag-uukit. Kawawa. Buti nga tinatanggap niya yung mga ganitong gawa. O, ang sisela na ito mga lods. Tignan nyo, pati yung balahibo. Bawat imulmul ng balahibo niyan, di ba? Ang trabaho. Pero sige lang, gawa lang siya ng gawa. Ganun siya katyaga sa kanyang... Kumbaga, ano na to, sining na lang sa kanya to eh. Hindi na trabaho eh. Kumbaga, ang turing niya dito is sining, parang arts. Kaya, ang kinalalabasan ng mga gawa niya, ang gaganda. Ito niya naman to, siya gumawa ng hulmahan nito, tignan nyo. Ganda, di ba? Ito pa. Siya rin gumawa ng hulmahan nito. Ang ganda ng kinalabasan. Mukha ni pangalan nito. Bye-bye. Infinitong di Diyos, tubig. Bye-bye, ate. Bye-bye. So mamaya mag-ghost hunt kami sa Centenario. So sana may bagay dito mga lods. Sacred Heart of Jesus with the cross. Simple lang yung design. Simple lang. Yan. Babaong ko dyan. Dito anak ko sa ganito. Ito. Pero nasa gitna siya ilalagay dito. Hindi natin maibaong kasi may ano. O, diba? Bye-bye. Parang ganito mangyayari. Tinatanong. Ang dami mong dama. Ayan. Pero ito yung nakalagay. Diba? Bagay din. Ito, pinaka-combination. Kasi Heart of Jesus to eh. Diba si Kristo naman ang ipinako. Kaya yung puso lang lalagay natin dyan. Simpleng simbolo. Simpleng tirada pero may dating. Yan yung mga ano natin. Pwede pa lang putulin to para ano, papasok sa gitna. Yung mga ano natin, ano sa baba eh. Oh, pwede lods, maganda. Salamat po idol sa pa-birthday nyo sa akin. 5, 6, 7, 2, 7. Waiting lang ako sa napanalo ko sa isang page mo, Commander. Excited na ako. Yung ano dito na. Kati na mata ko. Oh, kakain tayo. Nag-send ka na ba ng ano, Gonzaga? Nag-send ka na ba ng address mo? Chicha lang kami. Block 10, 25. Kain lang kami mga lods. Mabuhay homes. Mga liha dito natin, sayang. Wala akong pang kutkot. Yan yung kamay ko, dumi, sabay mahaba na yung kuko. Buhay ito. Pati kuko, mukha ng kuko talaga. Parang kuko ng paa. 25, Ilang araw lang wala sa bahay. Ay, baka mabasag tol. Ihiwalay mo to. Mahal yung lalagyan. Baka mag-abono pa ako dyan. Doon na, sabab. Pang babae sir meron.
Alin? Pambabaeng alin? Isa. Anong tinatanong kong pambabae? Gamit ba na pambabae? Pambabae o gayuma sa babae? Hindi ko kasi maintindihan yung tanong mo. Ano mo? Oo, Lods, may persa talaga lahat ng gamit mo. Nabuhay bigla si Brad Bongo na. Kanina hindi ka hindi ka yata naka-online. Mapagpalang gabi, Lods. Mapagpalang gabi din kay JJ Villarreal. Konti na lang. Dalawa na lang. Yan, naipapadala na yung mga gamit mo. Naka-repack na yun. Hindi pa. Hindi pa. Dito pa tayo. Bukas nandito pa kami. 3 days na kaming wala sa bahay, mga Lods. Nakakuha na. Merkulis. Kung mabalot. Miyerkules, may lakad nga Miyerkules. Nabalot ko sa Martes. Ng O sino magpapadala? Sila. Kala ko ikaw pa rin. Wala naman saan. Blue Mountain. Ray Mark. Busy sa alis ka ng talaga ba? Eh, tignan mo naman, ang dami nang papadala niya. Bugbog sarado talaga. Ayos yan. Dapat nga, pwede kami maging sinaro to eh. Ang isang katawan ko nang gagamot, yung isa nagpapagawa ng gamit. Siya naman, yung isa, nagdi-deliver. Tapos yung isa naman kasama ko. Ang hirap. Eh, puro mga nag-aaral pa yung ano. Yun din ang dahilan bakit minsan hindi ko na sinisin yung hindi ko na nire-reply. Yun, mga Lods. Totoo yung sinasabi niya. Hindi po siya yung nagsabi kaninang masungit. Hindi po masungit yan. Kaya hindi kayo nare-replyan yan kasi Sa dami ng gawa. sa dami ng gawa. Tapos tatakbo pa yan ng kagawad. Tatakbo pa yan ng kagawad, mga idol. Dito pa lang hindi na niya magampanan yung dami ng nagpapagawa sa kanya. Hindi siya masungit yung nagsabi kanina na Kuha pa ng obligasyon Sinipsip ang sabaw na wala. yung nagsabi kanina na na masungit daw, suplado daw, hindi nagre-reply, sin lang. Kasi ang cellphone niya, mga idol, nasa harapan lang niya habang siya. Tapos hindi talaga yan, ang cellphone niya natatawagan. Tapos kapag sinagot niya, biglang mapuputol. Sira yung cellphone niya. Kuripot sa sarili yan, pero pagdating sa pamilya, hindi. Laki-laki ng kinikita, hindi makabili ng cellphone. Marami kasing gastusin yan. May pinapa-college din kasi yan, mga Lods. Yun dahilan kung bakit hindi niya nasasagot yung tawag ninyo. Kasi sagutin man niya yan, wala rin, hindi rin kayo makakausap, mapuputol lang kusa. May problema dun sa cellphone niya. Hindi na na-update yung aking messenger. Yun, hindi na na-update. Kahit sa cellphone number, ganun Sa pa number rin. nakatawag. Sa number, natatawagan naman pala. Tapos kung hindi niya nasasagot, yung marami kasi gusto magpagawa dito. Yung blinag ko, yung niya, pangalan niya noong nakaraan. Ang puro reklamo sa messenger, Commander, hindi naman sumasagot. Sabi ko, hindi talaga sasagot yun kasi unang-una, may ginagawa. Pangalawa, sira yung cellphone. Kung gusto niyo masagot, Basta tinanggap ko yung friend request. Oo, yung mga friend request nyo, tinatanggap na niya. Pero kung gusto nyong masasagutin niya yung yung tawag nyo, Wala din na beke naman. Sa mga, pwede dyan, tumatanggap naman ng yan. Tumatanggap naman ng sponsor yan. Baka mag-sponsor ng cellphone dyan. Hindi, mababait to mga to. Kami nga dalawa mag-asawa, in-sponsoran ng iPhone. Kahit hindi daw iPhone, mga Lods, yung bigay naman. Para masagot yung tawag nyo. Hindi, sira talaga yung cellphone niya. ng cellphone nito. Hmm. Outdated na, outdated.
Yun, yung nagsabi kanina masungit. Hindi masungit yan. Hindi sinisin yung ano nyo. Ikit lang po ang matapit. Oo, ano lang talaga. Malabo lang mata. Kuminsan, madami din talagang ginagawa. Buti nga nakakasingit ako eh. Pag sa messenger, pag hindi ako pumunta rito, Lods, papagawa ko ng ganito. Sabi niya, oo. Pero hindi naman niya magagawa. Kasi sa dami ng ginagawa. Ngayon, gagawin ko, pupunta ako rito. Hindi, kahit noon pa kasi priority talaga yung nadating sa Priority niya kasi dumadating. Kaya ang ginagawa ko, ina-ambush ko yung buong araw niya. Yung naaraan nga 2 araw kami rito ngayon, 2 araw na naman. So, di ba? Ganun kahirap yung buhay niya, tapos tatakbo pang kagawad. May mapipikon sa akin, tignan mo. Kaya akong pinipikon, nabalitaan ko lang kanina. Tatakbo daw ng kagawad. Sa buhay nga niya eh. Kulang na nga yung oras niya eh. Magdadagdag pa. Nagulat ako eh. Napaha ako eh. Ha? Sa amin nga lang, wala na siyang oras pag magpapagawa. Tatakbo kang kagawad. Nataka ko kung kanino nagmula yung kwento mo. Hindi, kaya nga nagtanong ako sa iyo, sinisigurado ko lang kung ano. Kung tatakbo ka talaga. Kasi sa sarili niya talaga Kaya wala may nagtanong siyang kasi oras. sa akin una. Di siyempre, tinanggi ko kasi wala naman akong plano. Diba meron kasunod? Tapos, nagsunod-sunod talaga ako. Yung balita na tatakbo ka raw. Kaya paano tatakbo yan, una, hindi naman siya lehitimong taga rito. Taga Italy po yan. Taga Italy siya. Italy pa. Hindi, ano yung mga Bicolano. So, ayun. Sa mga nagme-message sa kanya, i-message nyo lang. Pwede nyo siya sa messenger. Bigyan kita iPhone 17 Pro Max. Kaso hulugan. Okay lang yun. Basta ikaw maghuhulog, Lods. Iba na alawit. Yung kaiba na alawi. Wait lang. Sa amin nung nakaraan may nag-sponsor. Pagka hindi ko siya magamit pang chat, hindi ko magamit pang kung ano man, hindi ko magamit. Hindi ako marunong. Manonood ng YouTube, gagamitin ko, tapos magla-live ako. Pero chat, hindi ko magamit. Ang hirap ng iPhone. Hindi ko sinasabing pangit. Kasi ito binigay sa amin, hindi siya ganun. Nagpapasalamat nga kami, may nagbigay. Dito na kami sa bahay, pare. Wala naman nagtatanong, paring Mark, sino ba nagtatanong kung nasaan ka? Hindi, joke lang. So, ingat, kayo, good luck sa inyo, pare. So, galing yan sila paring Mark dito kanina, sila paring Mac. Kain tayo, mga lods. Kaya, balat ng manok. Ba't naman ako? Hindi ako makakahok, mapait. Ganun ako. Mapait yun. Yun, kulay green yung kamay ko. Ako ngumaya, ikaw lulunok. Ikaw nguya, ako lulunok. Kung palagay mo dyan, walang ngipin. Ano yan, kalapati, ano? Loko-loko to eh, loko-loko yan. Ba't sa akin? Oh, para makita niya paano ka kumain. Parang mahal kang mayarap. Patayin ko kaya muna. Nakakahiya kaya kumain ng naka-live. Bigla silang nagtandok eh. No choice tayo eh. Huwag na patagarin yung grasya. Wala pa yung cellphone commander eh, nuhulma pa. Ano yan, medalyon? Napatunaw pa. Jonel Ganyalongo. PM ka, Lods, kung gusto mo mag-order. Sa mga gusto mag-order, PM sa akin. May nag-sponsor na nga sa akin cellphone eh. Sa birthday sa akin. Kaya hindi ko pa nalilipat yung account ko. Limot ko yung password. Akala ko yung battery, Motolite eh. Meron talaga. No. May mga ganyan eh. Yan na yan. Fitness Park 50. Binigay. Sponsor din. Pa-birthday. Kailan ba birthday mo? Itong ano? 15. Itong akin siya? Anong araw yun? July ka rin. Tapos na, 18 na yun. Ay, 18 na pala ngayon.
pa tayo. 18, 19. Nandito kami nakaraan linggo, di ka nag-imbita. Birthday mo pala. Hindi mo kaganda. Hindi ka naganda. Ikaw, kuripot sa sarili. Pag may college ka talaga eh, no? Mawala na yung sarili mo, sa sarili mo basta dun sa pinapaaral mo eh. Papasok ka na eh. Kala kain niya. Mama niya. Wait, babay na. Ang sweet, may tagaguya. Nakain, tas papadito. Ay, Lolo Ingkong. Out na sana ako, nandiyan si Lolo Ingkong eh. Nakain ng papa. Oh. Masarap? Pacham. Makalimot biyanan yun. Uy, kumain na kayo. Babay na. Nakita niyo yung malaking tubo ko eh. Ano, tingnan nyo. Sinalang sa apoy. May halong pagmamahal yan kasi. Kaya masarap. Nagtago. O, di ba? Nakakahiya kumain na naka-live. O, babay na. Babay na sa inyo.